Ace TV. Pinayagan si Amanda ng boss niya na gamitin ang business trip dapat sa London bilang bakasyon na rin. Isang linggo siyang mamalagi sa London at dumatong siya roon 2 araw bago ang event. Isa sa mga dahilan kung bakit pinayagan siya ng boss na gawing bakasyon na rin ang pagpunta sa London ay dahil sa hindi niya kailangan magbuhotel. Titira siya sa London ng 1 linggo sa bahay ni Lucas. Sinundo siya ni Lucas sa airport at mula roon ay dinala siya sa isang malaking bahay. Bahagya pa nagtaka si Amanda. Bilang bachelor, inaasahan niyang sa isang condominium unit ito nakatira. Hindi ko inaasahan na mas gusto mong tumira sa isang malaking bahay. I mean, you are a bachelor. Hindi ba dapat sa condo unit ka nakatira? Tumawa si Lucas. You know, I'm an only child, Amanda. Kahit 30 years old na ako, baby pa rin akong ituring ng mga magulang ko. Lalo na si Mami. Hindi niya gustong bumili ako ng condo unit. I have one pero bihira ko lang ginagamit. I'm required to stay with them. Ibig sabihin, I'm going to meet your parents? Yes? Namutla si Amanda. Hindi niya inaasahan ni yun. Hindi siya handa. Hindi naman kasi masyadong ikinikwento ni Lucas ang mga magulang nito kaya wala siyang kaalam-alam. Hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pero seryoso ba talaga si Lucas sa sinasabi? Ipapakilala siya sa mga magulang nito? Nararamdaman naman niya na seryoso ito sa kung anong relasyon nila. Pero magugustuhan ba siya ng mga magulang ni Lucas? Sinabi ng binata na baby pa ito ng magulang. Hindi ba iyon makakaapekto sa sitwasyon niya? Sigurado magiging masuri ang mga magulang nito sa kung sinong babae ng anak nito. Don't worry, they don't bite. Plus, my mom is a Pilipina. Sigurado magugustuhan ka nun. Palagi kayang ipinagmamalaki sa akin nun ng mga Pilipina. Sabi ni Lucas na mukhang napansin ang reaksyon niya. Sinubukan magtiwala ni Amanda kay Lucas. Pagdating nila sa bahay, ay sinalubong siya ng mga magulang ng binata. Finally, I have met you, Iha. Ang daming kinikwento ni Lucas tungkol sa'yo. Tumingin siya kay Lucas. Kinikwento siya ng binata sa mami nito. Binulungan naman siya nito. Close kami ni Mami. Lahat ng mga nangyaring special sa akin, ikinikwento ko sa kanya. Sa ibinulong ni Lucas, lalo naging special ang tingin niya sa binata. Lalo na ang pakaramdam niya. Kahit kinakabahan, malaking bagay rin sa kanya ang ginawa nito. Nagpapakita lang iyon na seryoso talaga ito sa kanya. Close ito sa mga magulang at siguro naman ay pipiliin talaga ni Lucas ang mga babaeng ipapakilala nito. Maswerte si Amanda na siya ang babaeng iyon. Lalo pang naramdaman ni Amanda na espesyal at maswerte siya sa mga sumunod na sandali. Nagkatotoo nga ang sinabi ni Lucas na gustuhan siya ng mga magulang ng binata. Lalo na ang mami nito. Sa sobrang paggusto nito sa kanya, ay halos ayaw na siyang layuan. Halatang miss na ng ina ni Lucas ang buhay sa Pilipinas. Iyon kasi ang palaging pinag-uusapan nila. Gusto ni Amanda ang nangyari. Sa pagkagiliw sa kanya ng ina ni Lucas, nakaramdam siya ng pagmamahal ng isang bagong ina. Parang pakaramdam iyon ng pagmamahal sa kanyang tita Linda at ang ina ni David. Parang higit pa nga. I like that you're having a good time with Amanda, Mama. But Amanda looks like tired and
Oh, I'm sorry, Iha. Hindi ko naisip. Masyado lang ako nasabik sa na makasama itong girlfriend mo. Masyado lang din akong naging masaya na nagawa mo rin na magpakilala ng personal sa amin ng babae mo. Ibig sabihin, ako po yung una. Tumango ito. Kilala mo naman siguro ang ano ko, di ba? Alam na niya na ang magiging reaksyon ko kapag ipinakilala niya sa akin ng personal ang mga idinedate niyang babae na sumuma ang mukha ng ginang. Pero nang mapatingin sa kanya ay ngumiti uli. Huwag na natin pag-usapan yun. Ang mahalaga, nasa buhay ka na ng anak ko ngayon. Gusto kita para kay Lucas, Amanda. Gusto ko rin po kayo, tita. Ngumiti ito. I'm glad. Very glad. Pagkatapos ng pag-uusap, ay niyaya na siya ni Lucas na umakyat sa itaas para magpahinga. Pero nang bigla siyang halikan ni Lucas, alam niya na nagsisinungaling ito sa mga magulang. Aminin mong hindi mo naman talaga balak na pagpahingahin ako. Nakataas ang isang kilay pero nakangiting sabi ni Amanda. Nagkamot ito ng ulo. What can I do? I need to... I need to hug you. And I need to kiss you. And I need to have you. Mukhang ayaw ka naman pakawalan ni Mami. Nagseselos na nga ako eh. Natawa siya. What a guy. Pati ang mami niya pinagseselosan. It's because I miss you. How about you? Did you miss me too? Sinagot na ng halik ni Amanda ang tanong ni Lucas at malinaw naman na naiintindihan nito iyon. Pinatunayan ni Lucas sa kanya na ganun din ang nararamdaman nito sa paghalik nito at sobrang pananabik nila sa isa't isa na malayo na lang niya na naihiga na siya nito sa kama at nakapatong ito sa kanya. I miss everything about you. Ungol ni Lucas habang sinisimulang tanggalin ang kanyang damit. And the feeling was mutual. Kapag kasama ni Amanda si Lucas at kapag ginagawa nila ang mga ganung bagay, ibang klase ang sayang kanyang nararamdaman. Parang nawawala siya sa mundo. Nahihirapan siyang kontrolin ang sarili. Ipinaparamdam ni Lucas na iba siya kaysa sa ibang babae. Higit pa siya sa espesyala. Gustong gusto niya ang mga damdamin na iyon. At sa tingin niya, mahigit pa sa gusto ang nararamdaman niya kay Lucas. In love na ba si Amanda si binata? Nararamdaman niya, oo. Magandang ideya ba iyon? Oo rin, sabi ng puso niya. She was falling for Lucas and she couldn't help it. If she was in love with Lucas, then it was not a bad thing after all. Gregor, this is the first time I've seen you held a girl like that. Ngumisi si Lucas sa komento ng kaibigang photographer na si Mike. Bilang modelo, ay madalas na nakakatrabaho niya ito at ngayong gabi ay kino-cover nito ang event. Sa pagkakaalam niya, all-around photographer naman ito. Ngayong gabi ay ang awards night ng journalism event na nominate ang article ni Amanda. Dahil siya ang escort ng dalaga, kasama siya nitong naglakad sa red carpet. Prestigious ang event na iyon dahil lahat ng mga galing na journalist sa iba't ibang bansa galing pa ang mga kasali roon. It was an international event. Lahat ng journalist na pumunta roon ay may tuturing na pinakamagaling sa bansa ng mga ito. And he just happened to be at the date of the great journalist representing his other home country, Philippines. Bakit ba kailangan magtaka ni Mike? Of course, proud si Lucas kay Amanda. Proud siya na nasa tabi nito. And yes, he felt possessive with her. Lalo na ngayong nag-ayos si Amanda. Napakaganda nito.
At pagkalabas pa lang nila ng sasakyan, sigurado siya na kahit sanay siya na pagtingin ng mga tao, lahat ng mga mata ay nakatingin kay Amanda. And so was his eyes too. She was breathtakingly beautiful that he couldn't take his eyes and hands off her. Need I say more? Sabi ni Lucas, saka ipinakilala si Amanda. She's gorgeous. Komento rin naman ng kaibigan, saka kinuhanan sila ng larawan. Pati ba naman sa mga ganitong event, marami pa rin nakakilala sa'yo. Nakatrabaho ko si Mike minsan, isa pa, I'm sociable babe. You should know that. Of course, sa dami nga pala mga babaeng nakadate mo, you should consider yourself as social butterfly. Sa halip na mainis sa komento ni Amanda, napangiti pa siya. Bakit para nakakaramdam yata ako ng selos dyan sa boses mo? Well, kung napapansin mo, nakatingin sa'yo lahat yata ng babae sa kwartong to. Napangiti si Lucas. Hindi na bago sa akin yun. But it's different for me. Lalong lumuwa ang pagkakangisi ni Lucas. Kung ganun ay nagseselos nga si Amanda. So kaya kagalit sa akin. May iwasan ba na walang makakapansin sa'yo? You're right. Hindi naman may iwasan yun. But you have to get used to it. Ako rin. Sa mga lalaking halos kainin ka na ng buhay sa pagtingin sa'yo. Anong sinasabi mo dyan? You're not aware that all guys here are looking at you. Umiling ito. Mas aware ako sa mga babae nakatingin sa'yo. Well, if you are jealous of those girls, I'm jealous of those guys too. Hindi mo na kailangan. Alam mo naman na ikaw lang gusto ko. And the same goes for you too. Hindi mo kailangan pagsilosan ng mga babaeng yun. Dahil ikaw lang din ang gusto ko. Napatigil sa paglakad si Amanda. Kaya napatigil din si Lucas. Tumingin ito sa kanya. Kumurap-kurap. Hinawakan niya ang pisngi ng dalaga. Ramdam na kung ano ang kailangan nito. Ibinigay mo na lahat sa akin, Amanda. Dahil doon, umaasa ako na pagkakatiwalaan mo ako. Umaasa ako na maniniwala ka sa sinasabi ko. Gusto kita. At sinabi ko na hindi mo na kailangan mag-alala. I'm yours. Like you are mine. Get it? You don't have to be jealous. My eyes are only for you. You are the only girls my eyes can see. Bumalik ang masayang aura ni Amanda. Bumiti ito. Lalo pang tumindi ang proudness na nararamdaman ni Lucas. He was really with the most beautiful girl in the world. Nagsimula ng event. Hindi kagaya ng ibang nominees, pinagkaguluhan si Amanda. May factor na dahil na rin sa kanya. Dahil sikat siya. At siya ang escort ng dalaga. Pero ayaw maniwala roon ni Lucas. Gusto niyang paniwalaan na dahil iyon sa galing ni Amanda. Nabasa niyang article at napahanga siya. Amanda was not just beautiful, she was brilliant too. Dahil sa mga nangyari, hindi na nagtaka si Lucas na nanalo si Amanda. Napakasaya ng mukha ng dalaga na umakyat ng stage. Nahawa siya sa saya nito. Masaya siya para kay Amanda. Kaya sobrang saya ay kinunahanan niya ng larawan si Amanda habang nasa stage ito. He posted her picture and his social media account. Nagustuhan ni Amanda ang ginawa niyang pag-mention dito sa Twitter, pero mula noon ay pinagbawalan na siya. Hindi raw nito gusto ng publicity. Pero ngayon, pagbawalan man siya ni Amanda ay hindi niya mapigilan. Proud siya sa dalaga. Marami na rin naman siya naging girlfriend na nakakuha ng prestigious awards at madalas ay naisama siya sa mga ganong events. Pero walang kahit sino ang nakapag-proud ng ganon sa kanya. Siguro ay dahil sa edad ni Amanda. Ilang taon pa lang sa trabaho ng dalaga pero nakakuha na ng international award. Pero yun lang ba talaga? Bulong niya sa isip. Pinakaramdaman ni Lucas ang sarili. Higit sa pagiging proud
ang nararamdaman niya. He was in love with Amanda. Hindi weekend ngayon, pero dahil namimiss ni David si Julia, niyaya niya itong lumabas. Dinala niya ang dalaga sa mall. Kagaya ng mga karaniwang dates nila, kumain din sila sa restaurant. Nagpaalam si Julia na pupunta muna sa restroom, kaya naisipan ni David na tingnan ang cellphone niya at silipin ang social networking accounts niya. Masyado siya nag-abala sa mga nakarang araw. May business conference kasi siyang dinaluhan sa Davao. 4 na araw siya roon at nagkaroon siya ng hindi magandang oras. Mabuti na lang at pumayag si Julia na makapag-date sa kanya sa pagbalik niya. Kaya kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam. Na-miss ni David ang dalaga dahil ilang araw silang hindi nakapag-usap ng maayos dahil busy siya. Isama pa ang dumaan na weekend na hindi sila nagkakausap. Dahil na rin sa business conference na iyon, maganda naman nakikita ni David sa social networking sites niya. Maganda rin na nakita niya ang post ni Lucas na mula nang malamang nagkaroon ng malaking kaugnayan sa matalik na kaibigan na si Amanda, ay naging interesado na siya sa buhay nito. Bilang best friend ni Amanda, kailangan niyang mas kilalanin ang mga taong napapalapit dito. Sabihin ng protective siya, pero gusto niyang gawin ang mga iyon. Responsibilidad niya iyon. Hindi kaya ni David na makitang nasasaktan si Amanda. Napakalapit nila sa isa't isa para hayaan na lang na masaktan ito. Pero sa ngayon, wala naman siya nakikitang mali kay Lucas. Mukhang maayos naman iyon. Ang post nito ngayon na proud na sa nakuhang tagumpay ni Amanda ay masasabi niyang seryoso talaga ito sa best friend niya. Dapat ay masaya rin si David sa nakita. Pero sa halip na gano'n naramdaman, he felt bad. Papaanong hindi? Wala siyang kaalam-alam na magkasama ang dalawa. Isama pa na pumunta pala si Amanda sa London para sa awards na iyon. Alam niya ang tungkol sa pagpas ng boss nito ng article sa ibang bansa. Pero ang mamonominate at magpunta sa London para sa awarding, ni isang salita ay wala siyang narinig kay Amanda. He felt bad because it seemed unfair. Sanay siyang sinasabi ni Amanda sa kanya ang lahat, lalo na mga ganong importanteng bagay. Pero bakit ngayon iwala malang siyang kaalam-alam doon? Isang malaking parangal para kay Amanda ang matanggap nito. Kung sinasabi sa kanya ni Amanda ang bagay na iyon, malamang nasasamahan pa niya ang kaibigan. Pero hindi malang ipinaalam sa kanya ni Amanda ang tungkol doon. Ang sama ng loob ni David sa kabila ng dapat ay maging masaya siya. David, okay ka lang? Hindi niya na-realize na namumutla na siya sa sama ng loob at napansin iyon ni Julia na ngayon ay nakabalik na mula sa restroom. Tiningnan nito ang cellphone niya. Wow! Si Amanda ba yan? She looked gorgeous at nanalo siya? Nanlaki ang mga mata nito. Wow, congratulations! Alam mo ba ang tungkol dito? Umiling siya. Kumurap si Julia. I thought lahat ng sinasabi niya sa'yo pero bakit ngayon? Well, may boyfriend na siya ngayon. Mukhang hindi na niya kailangan. Hindi na naitago ni David ang hinanakit. Palagi siyang nasa tabi ni Amanda sa hirap man o ginhawa. Hindi siya masisisi kung magtampo man na hindi malang sinasabihan ng kaibigan. Dati ay sila ang palaging sinasabihan ni Amanda ng milestone nito sa buhay, lalo na sa mga bagay tungkol sa pagsusulit. Nasanay na siya ng gano'n. Pero nang dumating si Lucas sa buhay ni Amanda, ano ba nangyayari sa kanya ngayon? Nagseselos ba siya kay Lucas? Ayaw niyang isipin. Matalik na kaibigan niya si Amanda at dapat na maging masaya siya para dito. Kagaya niya, nahanap na nito ang taong makapagpapasaya rito. Nagiging immature siya dahil nagtatampo siya sa ganung bagay.
Kahit masasabi na maliit lang naman iyon, hindi pa rin niya maiwasang mainis at magtampo. Gumaganti ba sa kanya si Amanda? Kaya nagawa nito iyon. David, hinawakan siya ni Julia. Naramdaman niya na nalungkot din ito sa nangyari. Naisip din ba nito na unfair ang mga iyon? Huminga ng malalim si David at ngumiti sa dalaga. It's okay. Halika na. Kain na tayo. Pagkatapos, ibinaba niya ang cellphone at pilit na pinakalma at pinasaya ang sarili.